maglalabas siya ng numero. Maglalabas siya ng growth rates. Kasi inaral ko yung SONA 1 at SONA 2 niya. At yun po ang parati niyang pahayag taon-taon. Uy, tumaas ang growth ng agricultural sector. Ayun, correct. Budol. Bakit? Hindi bumaba ang presyo ng bigas. Lumaki ang agricultural sector. 2.4%? Pero anong ginawa nila? Kahit lumaki yung local agricultural sector, pinapatay din nila sa kaka-import at kaka-import nila. Kaya tumataas presyo ng bigas. Mas malala na ngayon. Bumaba ang dollar to peso rate. Ibig sabihin, mas maraming pesos sa ilang dolyares. Dahil nagpa-import ang ating Pangulo, lalong magmamahal ang presyo ng lahat ng bilihin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-i-import tayo, ang gamit natin dolyares. So pag bumili tayo abroad, mas maraming pesos ang kailangan para sa bibilhin natin kahit hindi dumadami yung ini-import. Sa madaling sabi, ang 1 kilong bigas, asahan nyo, magmamahal pa. Ngayon, ang importanteng numero na dapat alam ng ating Pangulo, yung lumabas kahapon. 58% ng pamilyang Pilipino, 26 million families, noong 2020, yun yung last survey. Kung 26 million families, sabi ng survey, 16 million na pamilya, ang tingin nila sa sarili nila, mahirap. Ibig sabihin, ito ang opinion nating lahat, na tayong lahat, hindi na tayo gaya ng dati. Kung dati, kaya natin, mapakain pa pamilya natin, kaya pa natin mapaaral yung mga anak natin. Ngayon, nagsastruggle na tayo. Ngayon, ang tingin natin sa sarili natin, nagiging dukha. Sa harap ng lahat ng ito, gagastos sila ng 20 million pesos para kumain at mag-party sa SONA. Hindi sila nahabag, hindi sila nahiya sa atin. Mga buzzers, makinig. Importante yung numbers na yun. Galing sa atin yun. Opinion natin yun. Kung kinakausap niya tayo, dapat nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Mr. President, gutom na kami! Mr. President, hirap na kami. Andyan yung surveys, tignan ninyo. 58% ng mga pamilya dito sa Pilipinas, ang tingin nila sa sarili nila, hirap, impoverished, dukha. Kayo, nararamdaman nyo na yon? Kasi yan, pinapakita ng mga numero na yon, yung nararamdaman natin. Tayo, yung ordinaryong mamamayan. Tayo, yung mga hindi imbitado sa SONA. Tayo, yung mga kailangan sumakay ng jeep, yung mga bumibili sa palengke, yung mga nagbabayad ng 60 pesos kada kilo ng bigas, yung mga tao na namimiligro ang trabaho, dahil pag nagmahal pa, baka mawala na tayo ng trabaho. Mahal na masyado para dun sa mga nagdenegosyo. Tayo, na araw-araw, pag naglakad sa kalye, di natin alam kung maho-hold up tayo. Kasi tumataas ang crime rate. Isa pa yan. Tama. Another set of numbers na dapat tinitignan ng Pangulo at nire-report sa atin, gaano ba kasama na ang krimen dito sa Pilipinas. Alam namin may nagnanakaw sa gobyerno, pero marami ring magnanakaw sa kalye. At tayo po ang hindi na safe. Itong mga numero na to, yung poverty rate, presyo ng pagkain, tubig, kuryente,